Warning po ito sa ating mga kalalakihan. Ngayon, gusto mo bang malaman kung bakit nawawala ang pagmamahal at respeto sa iyo ng misis mo? Bakit kung dati-rati, ramdam na ramdam mo at tagos sa puso ang kanyang pagmamahal at respeto niya sa iyo? Tapos ngayon, sa hindi mo malaman-laman na dahilan at bigla-bigla na lang siyang nagbabago. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Sikapin mo lang na makaabot ka sa huling part ng video na ito para hindi ito mangyayari sa iyo na tuluyang masisira ang pamilya mo. Una dito ay ang salitang pangako. Nagkulang ka dito sa aksyon at pagtupad ng mga pangako. Marami kang pinapangako pero sa bandang huli, marami din dito ang hindi natutupad at hindi mo napanindigan. Kapag paulit-ulit mo itong pinapa-experience sa misis mo, talagang unti-unting mawawala ang pagmamahal at respeto niya sa iyo. Dahil pinaparamdam mo sa kanya na wala ka talagang kakayahan na maibigay mo ang expectation niya sa iyo. Nangako ka pero hindi mo ginawa. Nagsabi ka pero hindi mo rin ginawa. Nagpromise ka pero hindi mo rin tinupad. Dito na nag-umpisa na magtanim ang sama ng loob ng ang misis mo. At kapag naiipon ito ng maraming bisis, diyan na nag-uumpisang magalit, magtampo ang misis mo. Mag-umpisa na siyang irritable, mainitin na ang ulo. Sa pamamagitan nito, unti-unti nang madidisconnect ang pakiramdam at pagmamahal niya sa iyo. Pangalawa, pagkawala mo sa focus at direksyon sa buhay. Yun kakayahan mo na mag-protect at mag-provide sa iyong pamilya at sa iyong partner ay nawawala na. Kasi bilang mga lalaki, dapat may malinaw tayo na bisyon at may malinaw na layunin para sa kinabukasan at pagkakaisa. Kapag kasi nadisconnect ka na sa mundo, nawawala na ang iyong mga layunin. Kasabay dyan na nawawala na rin ang iyong kakayahan para protektahan ang pamilya mo at mismong sarili mo. Ang ating asawa ay ating katuwang lamang. Kaya kapag nawala ka na sa puko sa buhay, mapapansin ng misis mo yan at mawawala na siya ng gana at believe sa iyo. Napakahalaga na alam natin kung paano tayo magpo-provide at kung paano tayo magbigay ng protection sa ating pamilya. Hindi naman ibig sabihin na pilitin mo yung sarili mo. Kumbaga, dapat consistent ka lang at focus sa ginagawa mo para sa pamilya mo. Kasi kung hindi mo na ito magawa, ibig sabihin, ipinasa mo na sa misis mo ang pagprotekta ng pamilya at ang pagpo-provide para sa pamilya mo. Na dapat ikaw ang gumagawa. Dito na mawawala ang intimacy mo with your partner. Kaya kung gusto mong ipagpatuloy na respetuhin ka ng misis mo, dapat maging leader ka sa pamilya mo. Pangatlo, yung tipong palagi ka na lang galit, palagi ka na lang stress at hindi mo na nakokontrol ang emosyon mo. Pag palagi mo itong ginagawa at palagi mong pinaparamdam sa misis mo, unti-unti mong sinisira ang pagmamahal at respeto sa iyo ng misis mo. Yung tipong palagi ka na lang nakasigaw, palagi kang irritable sa misis mo, na kapag nauuwi ka ng bahay, doon mo na lang palagi ibinabato sa loob ng pamamahay mo na ang sumasalo ay ang asawa mo. Yun parang naging bata na ang ugali mo. Yung hindi mo na kayang makipag-communicate kung ano ba talaga ang gusto mo o problema mo. Masyadong insensitive ka na sa misis mo. Simpleng bagay lang ito kung isipin, pero napakalaking impact nito sa partner natin na kaya nitong sirain at wasakin ang relasyon nyo. Kasi kapag hindi mo na kayang i-handle ang emosyon mo, sumisingaw yan sa ibang bagay. Siyempre, ang unang makakapansin nito ay ang misis mo, mga kasama mo sa buhay, mga taong nagmamahal sa iyo. Kaya kung may problema ka, huwag mong sarilihin. Kausapin mo asawa mo, sabihin mo kung ano ang gusto mo. Dahil kahit anong tago o pigil mo niyan, lalabas at lalabas niyan. Dahil kung hindi, walang ibang magsasaper niyan. Ikaw lang at ang partner mo. Pati relasyon nyo maaapektuhan. Kaya mas nakabubuti na open talaga ang communication nyo.
na bukas lagi ang usapan para namimintin nyo ang init ng inyong relasyon. Okay? Kaya wag nating hayaan ang mga pangyayaring ito ang dahilan para masisira pa ang inyong relasyon. Ayaw kong isipin na kaya si Mrs. naghahanap ng iba dahil sa ating mga maling ginagawa. Kaya kung mahal mo pa ang asawa mo at ayaw mong mapunta siya sa iba, pues iwasan mo ang mga ito. Maraming salamat at nakaabot ka sa huling part na ito. Sana huwag mong baliwalain ang mga pangyayaring ito. Paalam.